Few days ago, share ko sa inyo yung bagong legit loan app na si Fido PH. Ang dami nagtatanong regarding sa loan app na yon, nag-share ng kanilang mga opinion ng kanilang application. Kaya napilitan akong magkaroon ng follow-up video dito kay Fido PH kasi ang dami yung mga tanong. Since ako pa lang yung first time na nag-feature ng loan app na yon, which is na-discover ko nga na legit pala siya. Buong matatanggap, longer term payments pa, and ako mismo nakapag-loan talaga ako dito. At share ko yun sa inyo sa last video ko. But don't worry guys, i-explain ko further sa inyo yung nagiging application ko dito. Ipapakita ko ulit sa inyo paano ako nag-apply dito. So I will try my very best para i-share sa inyo yun how I did it. Paano ako na-approve dito. Kahit nga 'di ba sinabi ko sa inyo, kahit PhilHealth lang yung ID na ginamit ko, which is ito nga ay kalumaan na ID ko pa, na-approve pa ako. Well, some of you gumamit ng mga ibang IDs na mga strong din, which is na-disapprove kayo. Paano nangyari yun? But this video guys, i-share ko sa inyo yung mga tips lang naman na alam ko na para ma-approve kayo dito and para hindi kayo magkaroon ng conflict dito sa application kay Fido PH kasi legit po talaga ito. And kahit bago siya, nakaregister na po agad siya sa SEC website dahil yun naman din talaga yung kinukonsider natin sa mga bagong loan app na umuusbong ngayon. Anyways, downloadable pala po siya still sa App Store, sa iOS, and dito sa Google Play Store. Kaya wala tayong lusot talaga kahit anong phone yung gamit natin kasi searchable naman siya and available to download po siya. Dito sa Google Play Store kasi guys, kapag tinype mo is Fido lang, ito yung lalabas. Wala kang makikitang Fido loan app dito. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, kapag nagtatype kayo dito sa Google Play Store ng mga loan app, please be specific po kasi yun yung gusto ni Google Play. Like this one, dugtungan nyo lang yan ng PH. Fido PH, and then after that lilitaw at lalabas na po yan. Nakalagay dito Fido PH Philippines yung logo. Ito po yung loan app po na yon. And as of today, nakakatuwa lang kasi the first time na feature ko itong loan app na ito, wala talaga siyang ka-ratings. As in, no ratings po siya. This May lang talaga tong loan app na ito umusbong. Well, anyways guys, dito nga pala sa Fido loan app, nag-offer po yung loan app na ito ng pautang up to 50,000 pesos. Anyways, this time guys, i-share ko sa inyo paano tayo nag-apply dito step by step from the start up to the end. Paano tayo na-approve, paano ko natanggap yung pera ng buo. Anyways, in-open ko ulit yung app. We need to read and agree the privacy agreement po nila, no? Camera permission, approximate location. So, which is limited lang. Hindi siya masyadong marites sa phone natin. Anyways, after this one, agree and continue lang tayo, and then nag-offer siya ng up to 30,000 pesos. But, hindi porket nag-offer siya ng ganong kalaki, is ito talaga yung makukuha natin sagad. So, hindi po siya ganon. Subject for evaluation pa din po tayo. Since new applicant pa lang tayo sa loan app na ito. Anyways, click lang natin tong apply. And here, i-input natin yung ating mobile phone number na ipapang-register natin dito sa loan app po na ito. Dito po, madaming hindi nakakapag-proceed. Dito po sa baba guys, nakalagay dito, read and agree to the privacy agreement. May maliit na bilog po dyan. So, pindutin nyo yan. Click nyo yan, and then tsaka nyo na po i-click yung next para makapag-proceed kayo. Anyways, after that, we need to set a login password here, and then dito guys, hindi siya masyadong mahigpit. Hindi siya masyadong strong yung password dito kasi like 11111 is talagang magpo-proceed siya at mag-create siya. So, yun lang naman ang medyo weak dito kay Fido PH. Well, next dyan is click lang natin itong send verification. After nyan, i-enter lang po natin. Bumalik po siya sa aking dashboard, and then click lang po natin tong apply. We need to provide the personal information. Right after po nito is the employment information na usually kasi ito yung nagiging basis ng ibang loan app para ma-approve tayo dito. So, click lang natin tong job category. Kung makikita nyo dito guys, ang daming pwedeng pagpipilian. Andyan si self-employed, si unemployed, si freelancer, meron ding mga employed. And kahit guys, unemployed yung piliin natin, we need to provide po the total years of employment, income, pay frequency. Ang pinili ko po dito is si self-employed. So, tips ko sa inyo, huwag nyo nang piliin si unemployed kung meron naman kayong other source of income like self-employed or other. Kasi nga, di ba, ang advantage pa din dito, may income tayo. Anyways, right after that is the contact information natin. So, very limited lang din yung nire-require nila. Dalawang contact information lang that we need to fill up. So, magdadirect po siya sa ating phone book list
po. And after that is the ID type na. So, ito na nga. Ito po yung mga IDs na nire-require po nila. Meron siyang recommended ID type. Meron siyang other options. Sabi ko nga sa inyo, PhilHealth ID yung pinrovide ko. Kasi napabilong ba naman siya sa recommended ID type, which is unusual yon. So, ginrab ko yung pagkakataon na itry itong si PhilHealth ID. Eto ha, sa akin kasi nag-work siya eh. Hindi naman siya ganong kahigpitan din sa ID, no? At advantage pa rin kung may mga matitino talaga kayong ID like nandito sa recommended ID type niya. Some of you, nirereklamo nyo itong national ID kasi yun yung ginamit nyo pero na-reject kayo. So, I thought wala yun sa ID. Kasi nga, diba, yung ID ko hindi nga siya bonggang-bongga eh. So, later on, i-share natin yan. Ano yung mga factors bakit hindi kayo na-approve. Picturean ko yung aking ID and kapag na-picturean ko po siya, mag-auto-capture din po yung aking information like my name, ID number, and then yung date of birth tsaka gender. Kailangan ko siyang fill upan. Next step, which is the payment information. So, either bank account, transfer siya, or e-wallet. Kapag makitang loan up, sa GCash ko po talaga siya sinisend. Then after po nito, magsa-selfie ako dito, mag-facial verification ako dito, in process na agad siya. Ganun lang siya kadali, guys. Kung makita nyo yung application ko, wala siyang nire-require na proof of income, payslip, kung ano-ano, ID lang, tsaka selfie, phone number, mga details lang na kailangan po nila. Ganun lang, hindi talaga mahigpit. After nga nito, so meron siyang offer sa akin na 4,000 pesos. Anyways, guys, binaba ko pala yung aking loan offer po into 1,000. Gusto ko lang naman siyang itry and gusto ko rin malaman kung legit ba talaga na buo siyang matatanggap. 4 terms pa din, kahit 1,000 lang, then 61 days to pay. To further know the details of this, click lang natin tong loan purpose and then pipili tayo. Wala namang maling sagot dyan. Ang pinili ko lang po dyan is others and then sinubmit ko siya and ito na nga po yung pinaka-details po ng loan ko. Yung net receive amount ko is buo siya. Buo ko po siyang matatanggap. Yun nga, 61 days to pay, 4 terms, and ito nga po yung repayment schedule ko, guys. Legit po talaga na 2 months to pay siya kasi every 15 days po yung payment ko dito. Ito nga po yung repayment plan ko na kapag pinag-add po natin lahat yan, aabot po yung aking loan dito ng 1,305. So, 1,000 yung loan amount ko, buong matatanggap. And ang mababayaran kong effective interest rate is 305. Yun po yung sinasabi ko sa inyong service fee na 244 plus interest amount for 61 days to pay, 61 pesos. Kaya siya umabot ng 305, which is I found it okay na rin siya kasi lumalabas po na 15% monthly po ang interest rate niya. So, this is better, no, than sa mga loan up na 7 days to pay lang and umaabot ng almost 50% yung kanilang interest rate for 7 days. Of course, kapag may mga better pa sa loan up na ganito, so of course, doon tayo. Pero kung talagang wala tayong maaasahan na iba at nagtitry tayo sa mga ganito, so pwede na rin naman. So, kinlik ko itong submit and then in progress na siya, in process na siya, and then nakalagay dito, approve nga po ako sa 1,000 pesos. Guys, na-receive ko po talaga siya agad-agad sa aking GCash account. Pumasok po siya ng buo. Bumalik ako sa dashboard ko, nakita ko na yung remaining credit limit ko is na-freeze po siya. Hindi ko siya pwedeng hiramin ulit unless bayan ko yung existing due ko dito. So, ganun po si Fido PH. Well, guys, ano ba yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo? So, una po, bago kayo mag-apply dito, make sure na yung cellphone na ginagamit nyo is malinis siya. Kasi bago ako mag-apply sa isang loan up, guys, binubura ko na yung mga loan up dito na hindi ko na ginagamit or wala akong account. Nadedetect din po yan if Fido PH, ang dami mo na palang loan up. So, possible na hindi mo na siya mababayaran in case na mangutang ka sa kanya. Pwede yun. Pangalawa, make sure wala kang inabandon na loan sa other loan platforms po, no? Kasi baka ang dami mo nang loans nga. Possible na nade-detect din po ni Fido PH yun, kaya hindi ka na-approve. Pangatlo, make sure na match yung mga details mo doon sa finil-upan mo, like yung ID mo, address mo. So, dapat talaga, it is what it is. Sabi ko sa inyo, fill this application form with all your honesty talaga kasi nga, na-detect po kasi talaga ni Fido PH yung mga mismatch po ng details. So, pang-apat po, so there is a possibility there na low credit score ka. So, in a whole kasi, meron tayong mga credit scoring po. In a whole kasi, some of the loan apps, lalo sa mga legit loan apps po, nagbe-base po sila sa credit scoring po natin per individual. And baka gasgas na yung pangalan natin sa mga kautangan. Baka may mga kautangan tayo outside this loan app, guys, na hindi maganda yung ating record. So, possible, hindi na tayo na-approve dito. Anyways, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!